So, good day everyone. Thank you for subscribing or listening to my first ever podcast, and I'm so lucky because we have here ngayong araw ang aking kaibigan all the way from Dubai. And Yun. yeah, before anything else siguro, let's a quick intro about ourselves muna. So, ako muna mauna and then I will be followed by my friend. So, my name is John Albert Danting and my job now is isa akong startup founder dito sa Korea, but previously naging akong mga part-time worker and student. And my years abroad is I'm maybe almost 3 years, but to be exact it's like 2 years and 10 months here in Korea. And my visa type from D2, which is student visa. Now I'm using the D8 visa na tinatawag dito sa Korea, and that is the startup business founder visa for foreigners here in Korea. Okay, aking kaibigan, my friend from Dubai, Grabe. introduce yourself. Na, Ayun. pleasure ka naman. Okay lang yan. Ako naman pala si Kevin Sablan dito sa Dubai. And I'm a technical support slash engineer and slash mostly technical sa maintenance industry. And I've been living and working here for the past more than 6 years, running to 7. Running 7 years na. Oo, matagal na. And visa type, I came here as visit visa. And then later on, nung katagalan, nagkaroon na rin ng employer-sponsored visa. That's nice to know at least yung transition natin dito sa podcast, nalaman ng mga viewers natin kung saan tayo nag-transition. Okay, for the first question, first segment natin is about reality check. Siguro, the most common question that people may ask, what people think life is versus reality. Siyempre, may ikaw bago ka pumunta ng Dubai, meron tayong idea kung ano ba yung meron sa Dubai, and then, ano ba siya sa reality pag nandyan ka na, okay? Siguro, mag-start muna sa'yo before I'll share my thoughts about it. So, ano ang sa palagay mo yung iniisip ng mga tao about Dubai, pero in reality, yun ang Dubai nung nandyan ka na? Siguro yung mga adjustment mo or yung mga culture shock moments, share it to our listeners and viewers. So, sa mga hindi pa nakapag-abroad or hindi pa nakapag Middle East or hindi pa nakapag Dubai or Middle East, sa perspective ko nung kahit even me nung di pa ako nakarating dito is mostly andun mga camels, mga local Arabic people, then mostly mga building, yan kasi it's well-known country ang Dubai when it comes to development kasi ang very fast-paced ang Dubai. Later on, ako mismo nakita ko sa sarili ko pagdating ko dito, hindi pala puro mga lokal. Mas marami pa actually ang mga Filipino, mga Indian, and other nationalities. And when it comes to culture, yung English communication, expected ko na talagang kailangan prepared ka. Tapos, marunong ka mag-English, naintindihan. Pero pagdating pala dito, hindi pala. Then, Parang thoughts mamaya. Sige, continue. hindi ko expect na super mahal. Super mahal generally siya when it comes to living, So more accommodation. is cost of living. Siguro later we'll discuss more about that. Oo. So, yun. Adjustment-wise, when it comes to work, yan. Kasi iba sa Pilipinas, yung pag tinamad ka, pwede kang di pumasok dito. Parang pag di ka pumasok, ang daming why and Maraming why explanation mag-explain ka na pa kailangan. oo. Diba? And napakainit. Napakainit. Okay. Napakainit. So, ilan ba ang seasons dyan? Usually, summer or paano ba ang seasons dyan sa Dubai? Usually, we have 2 seasons lang, summer and winter. Then, once na rainfall or may 20-minute or 30-minute rainfall, immediately change of weather na yun. So, medyo similar siya sa Pilipinas dun sa aspect na rainy and sunny, parang gano'n na weather, ano? Mm-mm. Okay. So ako naman, so reality check siguro, ang iniisip nila sa Korea, ako kasi to be honest sa aking mga viewers, kahit na ilang beses na akong tinanong about this, ano ba ang reason ba't pumunta ako ng Korea? Yung idea ko sa Korea before, inisip ko samgyeopsal. Yan. Samgyeopsal. pork barbecue. Natawa ka kasi walang pork barbecue dyan sa Dubai. Samji. Pero may pork barbecue ba dyan sa Dubai? Meron, pero limited limited. Hindi siya talaga exposed na makikita mo sa every restaurant or side street, hindi. Yun. So, kasi I live in Angeles City kung saan nandun yung one of the biggest Korean town sa Pilipinas. Pero wala akong idea kasi at first wala naman akong balak pumunta ng Korea. Pero here I am, nandito ako sa Korea. Ang idea ko is
kahit hindi ko to idol K-pop, ganyan kasi ang alam natin sa Korea, tapos K-drama, though hindi rin ako mahilig manood. Before going here, yung kung ano yung iniisip ko about Korea, kasi ang pinapanood ko nun is yung plant tuloy, yung hindi siya K-drama mga, like, hindi rin siya series, yung mga zombie, ganyan, yan yung mga, Ang ganda ng movie nila. Oh, very mga interesting. reality show din, minsan napapanood ko yung Running Man, pero nung nandun lang si Manny Pacquiao, di ba? Kaya yun ang idea ko. Tapos reality-wise, nung nandito na ako sa Korea, sabi ko, okay pala siya, though mahirap talaga yung adjustment. Number one is the language talaga, language barrier. Kasi nung pumunta ako dito, para sa alaman ng mga viewers din natin, hindi ako talaga marunong mag-Korean. As in, nag-start ako from zero level ng Korean lang. O kaya dyan ako nag-aral ng 2 years. Kaya nga sabi ko, sa loob ng 2 years, legit siyang nag-aral ako ng language. Walang ibang ginawa kundi everyday ang pasok ko nun, 4 times a day, 5 times a week. So, kailangan mo muna magkaroon ng mag-learning ka muna baka mag-jump sa Korea. Yes, totoo yan kasi para din Okay. sa alaman ng lahat gusto mag-work dito sa Korea na meron tayong tinatawag na government, which is I will discuss it later. Government to government kasi ang Korea. So kailangan mo mag-aral may tinatawag silang exam for proficiency, ang tawag doon TOPIK. Ang TOPIK kasi requirement sa lahat ng workers dito sa Korea. Lahat ng mga nag-work. So yun, mamaya madi-discuss ko yun siguro if we'll be talking about more about visa. And culture shock moments. Ayan, yan yung culture shock na sigurong nagulat din ako. Napaka-respectful ng mga Koreans. Lalo na sa mga manners nila. May marami silang etiquettes dun sa kapag kumakain ka, kapag sa sasakyan, hindi ka pwede maingay sa subway dito. Hindi ka pwede mag-TikTok sa subway. Oo, kasi ang daming kong adjustment. Di ba sa Pilipinas, alam mo yan, nunod ka ng reels sa daan or sa public space, ang ingay-ingay ng mga sound. Tas sumasayaw. Which is okay naman sa culture natin, pero dito, as in, nirespect mo yung privacy ng mga tao, lalo na sa public places, sa transportation. Tsaka wala dito yung small talk, yung kumustahan. As in, mind your own business. Oo, siguro dyan, pwede ka makipag-hi, hello sa daan. Dito, every makasalubong mo kahit di mo kakilala. Hi, how are Yun ang you? gusto ko. Yun din yung hinahanap ko. Dito walang ganun. Hanggang sa, nung dumating ako ng Korea, extrovert ako. Ngayon nag-introvert na ako dahil sa ganyan. Hindi ako namumusta. Ang hirap mag-change, no? From extro to intro. Oo, totoo yan. Kaya nga sabi ko, lucky dun sa mga countries. Pero okay din naman sa mga katulad yan sa Dubai, meron ganung small talk. Yung siguro to recap lang yung yung reality check. Siguro dito about Korea, this is a perfect country like puro K-drama. Pero in reality, mag-struggle ka rin talaga. And you have to adjust talaga, especially the language barrier. Kasi walang masyado nag-i-English dito. And sobrang hirap nang wala kang alam na Korean language. Totoo yun, pupunta ka sa mga restaurant, minsan hindi ka ma-entertain dahil hindi naman nagsiserve doon usually mga matatanda na, hindi sila talaga nag-i-English. Lalo na wala ako sa capital city na Seoul. So medyo mahirap makahanap ng mga taong nagsasalita ng English. Okay, now, siguro let's move to our second segment, yung money talk. Ito yung tinatanong ng lahat kung bakit tayo nandito sa... Marami interesado dyan eh. Yes, I agree with you. When it comes to finances. Tama. Kasi yan ang dyan tayo mabubuhay sa abroad. Paano natin minamanage yung ating mga finances. Okay, let's start first with the monthly salary. Siguro ito, let's not be more specific. Medyo, siguro range na lang ng salary sa Dubai. And then, siguro, kwento ka rin about cost of living, tapos yung mga expenses dyan, kung magkano yung natitira, or kahit percentage lang na nasisave mo, and how about the benefits also? Yun yung din, para makita ng mga viewers natin or magka-idea sila. Sige, So, let's start. Ano muna tayo sa salary-wise? Actually, dito, parang may two phases. Yung isang phase is either by nationality, yung range ng sahod. Yes, may ganun. Actually, nung pagdating ko dito, akala ko merong minimum salary dito eh, may minimum wage. Pero wala palang minimum wage sa Dubai. Wala. Oo. That's interesting Ngayon ko lang din narinig yan. So, yung pasahod ng mga employer, ng mga companies is varies sometimes with the nationality and depende din sa profession mo. So, yun yung two phase, either by nationality and by profession. So, kung typical Asian, let's say sa Filipino tayo, ang startup salary is ranging from 2,000 dirhams for sa mga sa mga restaurant, sa mga landscaping. Sa mga service industries. So, if medyo nasa professional field ka like engineer, doctor, nurse, it can start from
4,000 sa mga small or medium scale business up to last check ko from 8,000 to 10,000 dirhams. Kung nasa ano ka, professional field. Yung mga, kumbaga yun yung comparison between dun sa mga service industry related jobs, sa mga restaurant versus sa mga professional fields. Okay. Then when it comes to cost of living, number one, expensive talaga ang cost of living, especially if malapit ka sa accessible transportation dito kasi sa Dubai. The more na mas malapit ka sa metro and sa mga buses, taxi, much more expensive. Kasi nandun ang convenience malapit din sa yung convenience. So, nagre-range siya up to, for example, for a bed spacer, nag-start from 800 dirhams up to 1,000 for a bed space, and then for a partition, it starts up to 1,200 up to, and it can go up to 2,000, 2,500. Sa partition lang yun. Grabe mahal. Partition pa lang yun. Wala ka pang sariling CR, kusina, or whatsoever. Mahal pala ng ano dyan ng mga kung saan ka magstay, mga It's a sharing ka sa kusina. kaya medyo common yung mga sharing talaga, no? Sharing mga bahay. Then room starts approximately from 3,000, and it can go up to 4,500 dirhams. So that much expensive. And that includes ano na yun, water and electricity bills plus internet. Minsan kasi kahit dito sa Korea, minsan may mga package din naman na din. Okay. Then savings after expenses, actually depende yan eh. Depende sa salary bracket mo, depende rin sa the way ka mag-spend. Ang food kasi dito, hindi siya ganun ka-expensive kung talaga nagluluto ka. Okay. Though, maraming temptation kasi Filipino community dito sa Dubai napakalaki. So, basically, parang 5 dirhams, meron ka ng merienda, meron ka ng lugaw, pansit, hotdog, siomai. You're trying to say na maraming Pilipino din foods na available dyan because of the Filipino community or mga nakatirang Pilipino dyan. So, very accessible yung mga ganun. Accessible, correct. That's good to know. Especially if nasa city ka. Pero, and if malayo ka sa city, then expect very less ang ano mo savings. So when it comes to overtime naman, bonuses and other benefits, may mga companies dito, in reality, yung mga company dito nagbabayad din ng overtime. And kung sa Pilipinas meron tayong double pay, meron tayong 13-month. But compare here sa Dubai, wala tayong double pay. Meron tayong up to 1.5 multiplier instead of 2. And then maximum hours of working here is 48 hours. 48 hours. So that includes 48. parang every day, that includes Saturday or weekends also? Yes. Depende. Sometimes 6 days in a week or 5 days in a week ang trabaho. Swerte ka na kung 2 days ang day off mo. Yun ang maganda, di ba? Kasi 1 day off di mo talaga siya mararamdam. Swerte ka na kung 2 days ang... Matutulog ka lang ng 1 day off. Maglalaba ka pa, magluluto ka pa. Tama, gagawa ng mga... Magsisimba ka pa. Di ba, ang daming dapat gawin. Okay, that explains why. Benefits dito, number 1 yung medical insurance. Kasi talaga wala ka nang babayaran. May friend ako lately na na-aksidente sa work-related, and then wala kaming binayaran for a cost of almost 20,000 dirhams. Very expensive. So after few hours or after a day na approving insurance, wala kaming binayaran. May babayaran ka man din sometimes sa other services, maximum of 10 to 20% co-payment lang ng total expense. Ang ganda pala ng health service dyan sa Dubai kung gano'n. If meron kang medical insurance. Sabagay, kung meron kang medical insurance. Pero affordable din naman ang insurance dito kung bago-bago ka pa at gusto mong mag-start up as a residente and hindi ka pinalad sa insurance mo. It ranges from 600 and it can go up to 1,000 dirham plus. Kaya talagang importante rin talaga magkaroon pa ng insurance for your health. Oo, dapat lang. Kasi di mo alam kailan ka magkakasakit, maaksidente. Yun. You can never say those kind of mga sitwasyon talaga sa buhay natin. Kamusta naman dyan sa sa Korea when it comes to sahod? Okay. Dito sa Korea kasi
unlike dyan, sinabi mo nga parang based sa nationality, dito meron silang iba't ibang category ng rates depending sa visa mo. Pero ang maganda sa Korea, they follow the unified minimum wage sa buong bansa. So regardless kung nasa Busan ka, northern part, sa mga bundok, pare-parehas ang minimum rate ng mga workers dito sa Korea. So for the common foreigners dito sa Korea, meron tayong mga tinatawag na ito yung mga labor workers, yung mga pinaka-basic workers na pinapadala dito sa Pilipinas, from Philippines or other countries. So meron nasa 2.3 million to 3.2 million Korean won. So that's equivalent to 80,000 Philippine peso pataas. So yung iba nagsisweldo dito ng mga nasa 100 plus na mga Filipino workers. Tapos meron din tayo para sa mga, talagang malaki ang minimum. I think, di ko lang alam kung tama yung sinabi nung isang dito, kaibigan ko na Korean, na sinabi niya, one of the highest paying countries dito sa Asia, dito sa East Asia particular, pero di ko lang alam sa buong Asia, yung minimum wage ng Korea is really higher compared to Singapore, Japan, and Taiwan. So that I need to verify kasi nang sinabi sa akin ng isang Korean na business owner dito. Yun din yung reason bakit yung mga SMEs, mga small business, medyo struggling. Kasi nga, they have to give that salary na sinet ng government na standard for minimum wage. Tapos siguro dun sa mga office, ito mga Korean workers na usually dito, mga English teacher. Ang English teacher pala nasa 2.2 million won to 3 million won. So that's roughly 90 to 100,000 din. Office workers, marketing, mga ganyan, nasa 2.8 million to 5 million. Parang 120,000 pesos to 200,000 Philippine peso pataas. And yan, malaki lang tignan niya sa Philippine peso, pero pag nasa Korea, feel ko sakto lang siya. Bakit? Dito papasok yung cost of living natin. So, yung mga studio type, dito kasi marami namang option. Ang maganda dito sa Korea, yung mga workers, meron silang pinoprovide naman ng mga kisuksa or dormitories sa English ng mga employers nila. So, yun medyo nalilesen nyo. Or yung iba, merong minimal cost of sharing lang dun sa paggamit ng company provided na rent ng studio type or office style, minsan ganun. So for that, siguro yung rent nila nasa 500,000 won to 1.2 million, depende dun sa laki ng kinuha mo. So nasa Philippine peso, nasa 25,000 pataas yun. Pero kung ikaw medyo budget meal ka lang, meron namang mga maliliit lang nasa 300,000 won. So roughly nasa 12,000 pataas lang yun. Food, ito yung medyo, yun, peso. Itong medyo mahal dito sa Korea, ang food. Kasi kung magluluto ka, okay lang. Pero sobrang mahal ng mga gulay dito and the mga fruits. Even, doon din ako na-shock. Actually, yung mga Koreans din, tinanong ko sa kanila, have you been to Southeast Asia? Sabi ko, masashock kayo dun sa price difference ng mga meat. Ang karne nila dito sobrang mahal. Tsaka yung gulay, tsaka Good quality naman din kasi ang meat sa Korea. Yun ang sinasabi sa akin Yun ng ang mga edge. Yun ang sinasabi akin ng mga Koreans. Kasi dito, we grew our crops talagang, meron silang mga sinisecure na parang mga standard, lalo na sa may mga greenhouse dito. So, all weathers, like winter, spring, autumn, lahat meron silang mga available na gulay. Kasi ang Korea is very, magulay sila, maraming side dishes, alam naman natin. So, talagang mini-maintain nila yung availability ng mga gulay nila. So, with that, comes with another technology, paano ma-provide yun, depending on season. So, dun sila talaga, nag-i-invest. And siguro ang mura dito ang transportation. Sobrang mura ng transportation sa Korea. I think this is comparable to Japan na mas mura siya. Siguro you can live here for just 2,000 pesos to 3,000 pesos per month for the whole transportation. Oo. Sobrang mura kasi ang subway dito, parang sa Philippine peso, parang nasa 80 pesos lang. Ganun lang ang subway dito. And then utilities and phone, dahil ang Korea is a technology-oriented country, napakamura din ng data dito ng cellphone plans, which cost you only nasa 120,000 Korean won to 200. So parang or may mas mura pa minsan ang plan dito nasa 30,000 won. Parang nasa 1,000 pesos pataas lang. So talagang mura siya. Ngayon, kung tatanungin mo yung monthly expenses, in an average, siguro nasa kung talagang matipid ka, nakaka-save ka siguro dito na, siguro kung ang salary mo is, sabihin natin average lang, siguro kaya mong 30% ng salary mo mapupunta sa expenses. Siguro kung magastos ka 30 to 50, pero 50% nasisave mo naman. Lalo na doon sa mga workers na Filipino na talagang magaling mag-budget. Pero syempre, meron din tayo sinasabi na katulad ko, may mga gusto akong puntahan dito. Doon ka magagastos ng malaki sa mga gusto mong mga bilhin. Siyempre, rewards na rin natin yon. Tama. Katulad ng mga ibang gusto nating puntahang places dito sa Korea, dahil nga ito tourist area, talagang mapapagastos ka sa tourism nila. Pero worth it talaga, and yun naman ang maganda, yung
kumbaga nandito ka rin naman sa Korea, explore mo na rin Sulitin mo naman. na, tama naman. Oo, Oo. sulitin mo na. So, yun ang, tapos, after nun, meron sila tinatawag na severance pay or yung kapag ka alis ka na sa company, tinatawag sa Korean, Twetchikung. Yun, medyo malaki yun. Parang, binibigay yun after your work. Tapos, yung national pension din refund, meron din after ko. Pero yung mga yun, hindi ko masyadong kabisado yung figures doon. Meron silang ganun. So, yun nga, ang pinakatanong dito ng lahat, yung cost of living mo, siguro okay naman dito sa Korea, basta marunong ka rin mag-save at mag-budget. And yung mga OTP pala, meron din silang mga OTP, iba rin yung night shift, parang differential sa Pilipinas, night differential. Yes, merong changes doon. Tapos, marami ring benefits naman dito sa Korea, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga severance pay or parang separation pay mo, tsaka yung pension mo na pwede mong ma-refund. Yung mga figures nun, siguro hindi ko mabigay in detail, pero soon siguro sa Mama's Group gagawa tayo ng video for that para mas explain more. So yun, kung tatanungin mo ako sa Korea, okay naman, makakasave ka, pero tandaan mo, lagi kong sinasabi rin, yung visa dito, dun lang magbe-base yung sisweldohin mo or yung magiging income mo. Hindi sila after sa skills mo. For example, nakapang teaching visa ka, yun lang talaga yung pwede mong trabaho, hindi sa Korea. Okay, hindi ka pwede mag-jump or mag-sideline. Yes, yung very strict ang Korea. Okay. Lalo na pwede kang ma-report sa immigration. Pero katulad natin, mga Pilipino madiskarte, may mga sa Filipino community, nagtitinda tayo ng ganyan. Yun, pwede naman yun siguro. For as long as ano mo lang, sideline mo lang. Pero yung full-time job mo, that will really depend on what is your visa dito sa... Okay, if I will ask you this question, if you will stop working for 1 month, ano to question lang, anong mangyayari, what will happen kung di ka mag-work ng 1 month sa Dubai? At this point of time, kung di ako mag-work for a month, I will still survive. But sa mga nag-uumpisa pa lang, it's very stressful when it comes to finances. Kasi dito, pag di ka napagbayad ng bahay, is wala, goodbye-bye na din. You have no choice kasi business is business pagdating sa flat owner. Siyempre meron din silang binabayaran. Then food, it's fine kasi pwede mo siyang squeeze as much as you can. Pwede mo siyang tipirin. And nakita ko rin yun during COVID time dito sa Dubai. Nandiyan ka pala nung COVID time, na-witness mo pala yun. So na-witness ko. So if wala kang pambayad sa bahay, then either maghanap ka na nilipatan mo or umuwi ka. After, it's all about business din naman kasi ng mga nagpapal-rent ng mga housing. If you able to didn't work or di ka makapag-work ng within a month, how's life? Dito, good question yan. Siguro makakasurvive, ako makakasurvive, pero kung sa mga nag-start, kung madiskarte ka, kaya mo. Though I know it's illegal for some, they are doing these part-time jobs like coffee shop, service industry like restaurant. Kung talagang may lakas ka ng loob na makipagsapalaran kahit yung Korean level mo is medyo mababa, dishwasher, kaya mong makasurvive. Pero mahirap talaga kasi, lalo na kung meron ka rin mga bills monthly, that would be really hard for you. Lalo na kung ano ka, ang tawag dito, ang bills kasi dumarating yan every month hindi mo pipigilan yan. Kung hindi considerate ang mo, landlord mo, yung iba naman dito medyo, wala, totoo yan. Yung iba dito considerate naman yung landlord, pero kung makatsempo ka, palalayasin ka rin talaga. So talagang mahirap. So siguro yung pinaka take away dito, kailangan mo rin mag-save para you will never know kung ano mangyari bukas or the next month. So yun siguro yung masasabi ko na doon, pinaka take away dito. Okay, now let's move on to the work-life balance. Ito, dahil ang mga Pilipino interested, ang mga listeners natin interested mag-work sa Dubai and Korea. So let's talk about working hours, stress levels, mental health, and yung freedom versus rules na sinasabi nila. Okay, I'll leave that to you. So I'll take the floor first. When it comes to work-life balance, working hours dito sa Dubai, we have 48 hours. Strictly implemented yan across UAE. So may mga companies naman na ina-allow ng government na pwede ka mag-extend more than 48 hours. But yung overtime or yung extension of work is maximum up to 2 hours lang per day. And beyond that 2 hours, it should be compensated properly. May mga companies na instead na bayaran yon, nagbibigay sila ng alternate or extra day off. Then, kasi pwede silang i-complain ng mga empleyado or ng mga expatriates dito. And meron levels of warning ang government sa companies.
like 3 levels, warning, and then fine, and then parang termination or this parang closing of ano. So Hindi ko talagang sure ano, doon sa level 3 na yun. closely monitor din sila ng government, no? Yung mga Ah, ganyang treatment sa mga workers. Okay, that's good to know. kasi dito, ang way ng sahuran dito is through a system. May tinatawag kami dito na Wage Protection System or WPS. So si employer magpapadala ng sahod kay WPS, itatransact yun ng system kung nagre-reflect ba sa same based dun sa contract na pinirmahan mo, and yung job description mo, what time pumasok, and what day. So, once na-confirm na yon ni WPS, papasok na yun sa bangko, itatransact na yun sa account mo. Ganun siya. So, totally monitored ang mga expat dito when it comes sa sahuran. Sa stress level, actually depende yan sa amo. Kasi dito, mixed nationalities dahil ang Dubai is comprises of multiple nationalities dahil maluwag ang Dubai when it comes to welcoming other nationalities. And anyone can start up a business. So, pwedeng maging puti, Indian, or any other nationalities. But not all of them are okay. So, depende rin yan. But syempre, work is work, and then there's deadlines that you need to meet. And syempre, respeto din sa trabaho and din sa business din. Mental health, yes, if magpapa-apekto ka sa work, especially if hindi mo kayang i-handle, and lalo na, ito well known to sa mga OFW, kung mag-isa ka lang sa abroad or ibang bansa, wala kang pamilya, wala kang kaibigan na masasandalan. O kasi sometimes we need to express yung saloobin natin. Hindi man natin kasi mailabas. Totoo yun. Dahil sa language barrier din. Tama. Ang hirap mag-express, di ba? Mm-mm. 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 Naman, so we're trying to reach out sa Pilipinas. And sa freedom, when it comes to day off, swerte ka na kung makakuha ka na ng consistent 2 days off. It's very rewarding na yun. Wow. Talagang, so one day, Talaga? talaga. Oo. Hindi kasi hindi lahat dito nagwo-work sa Dubai, meron 2 days off. At hindi sila consistent. So, syempre, when you're trying to make a plans for yourself or your family to go out of the city or mamasyal, mag-mall, kumain, together with friends or sa mga kilala, nasisira kasi yun pag hindi fix ang day off mo. Ganun siya. So talagang kapag nag-day off ka pala, well-planned ang mga gagawin mo, ano? Dahil, Oo. Dapat kasi ang bilis ng oras. oo, Ang bilis mo. Hindi mo namamalayan. Talagang nagluto ka lang, naglaba. Ay, gabi na pala. Ganon. pasok na naman bukas. Pasok na naman. Parang ang bilis ng Lunes. Kaya, Ganon siya. oo. Kaya pala, that explains why. Kaya nga itong pag-set natin ng schedule na to, medyo hinanap talaga natin yung perfect timing. Kasi sobrang hirap for the understanding ng mga viewers natin. Napakahirap kumuha ng timing ng ating Time difference pa natin from Korea Oo, to yan, tama. Dubai. Yung time Anong oras na difference. pala dyan? Dito, it's around 4:15 ng hapon. How about you? 4:15. Dito 11:15 ng umaga. Magkahapon na Nakita rin. yung time difference. So, I hope itong podcast na to, tutukan nyo pa dahil sobrang effort mo ang in-extend namin dito para maboto. Okay. Kumusta naman ang dyan? Ang work-life balance as an OFW sa Korea? Yes, ito, tanong din ng marami, no? Kasi, kala nila K-drama ang work life dito sa Korea, which is, I can say, hindi siya totoo. Marami akong butterflies na nakikita dyan Oo, kala may parang Napa-butterfly ako Oo, yung parang ang ganda. Which is correct. partly true. Partly true yan. May Okay. snow pa. Oo, yung mga ganyan. Ang ganda talaga kasi siyempre yung mga OFW, hindi naman nila i-upload yung mga struggles nila, which is ayaw din lang makita ng mga kaibigan, kamag-anak nila sa Pilipinas na nahihirapan sila. So, working hours. Dito sa Korea, it is mandatory to, parang maximum na 8 hours per day. So, that comprises of 40 hours a week. And ito yung sasabihin ko sa'yo, most of the companies, they give 2 days off yung weekends dito sa Korea. And 9 to 10 hours is normal. Yun ang reality. Bakit? Kasi marami ditong trabaho na OT sa Korea. So siguro that's the reason why meron ding mga 2 days off dahil sobrang loaded. And this is what considered one of the stressful countries na mag-work dahil sa kanilang strict, yung mga long hours of duty.
Tapos meron ding reality dito na hindi rin maganda, which is sometimes unpaid. And meron silang tinatawag na after work, mag-i-invite yung boss nyo na uminom ng soju sa labas and you cannot Okay. say That's no. good. Kasi That's good. that's good pero hindi siya paid. It's like one of working culture dito sa Korea na kailangan mong matutunan kasi nga ang tinatawag doon hueshik after work. Invite kayo ng parang ano siya, parang gathering ng mga employees and parang get together. Kaso yun, minsan dahil nga gusto mo na magpahinga dahil stress ka na, di ka pwede tumanggi kasi common yun sa culture nila. And that's one way of pakikisama dito sa mga employers and employees. Yun talaga yung usually naman that's company sponsored, so wala kang gasto sa soju kung makailang soju ka, pero kasama yun sa pakisama culture nila dito sa Buti dyan meron. Diyan ba sa Dubai wala? Dito, actually depende. Hindi lahat sinasagot or nagkakaroon ng ganyang gatherings from employer to employee. Meron din pero ilan mga companies. Dito parang mandatory siya per company, may mga tinatawag weshik eh. Okay, how about the stress levels? Ang totoo niyan, ang stress levels dito sa Korea, depende siya sa kung anong situation mo sa work. Yung iba dito yung nakaka-stress yung mga boss, which is common naman. Meron din yung pressure sa visa kasi katulad ng mga friends ko mag-i-end na yung visa, so nape-pressure sila. So kailangan na nilang, meron din kasi parang 10 years lang yata yung maximum that I need to check ng pag-work ng mga E9 or yung mga common workers na pinapadala ng Pilipinas dito. Pero you can change naman to other visa. Pero nasa iyo pa rin yung kung paano mo tsatsagain yung mga next chapters ng buhay mo sa Korea. Ang number one stressors din dito, hindi lang sa feel ko yung language barrier. Minsan di kayo nagkakasundo sa work kasi nga yung mga boss kailangan. Kaya yung mga pumapasok ditong workers, nag-aaral talaga sila ng mga related words at required na maipasa mo yung topic level yan para dun sa mga work-related jobs na in-applyan mo. Tapos yung, ito pa, Korean work hierarchy. Kasi sa Korea napaka-important yung from the entry level going to the managerial, nandun yung hierarchy. Very important sa Korean culture yan. Maybe they got that from their, siguro sa ancient history din nila, may mga ganun talaga hierarchy. Sa Chinese, I don't know if that was influenced by Chinese hierarchies. Importante yung ranking ng mga workers. Tapos yung performance expectation. Talagang sa Korea kasi they have this pali-pali, kung narinig mo yan, nagmamadali lagi. So you have to accomplish certain, kailangan ito matapos to. Very kasi ang Korea very specific dun sa mga rules and nila, yung target nila. Sobrang nila dun. Kaya siguro yung, to be honest, ang stress level ng working dito nasa 7 to 9. Sin. Hindi Taas trabaho nakakapagod. Nakakapagod dito yung mawalan ng visa. Correct. Totoo Same yan, din di ba? dito. Kaya yun ang napakahirap. Mental health, actually depressing ang mental health kung wala ka ring support system like your friends. Kaya ang mga Filipino dito, kahit malit ang Filipino community, nagkakaroon sila ng mga bonding time dun sa, meron kami tinatawag dito na Filipino Changi, dun sa may tinatawag na part ng Seoul, which is Hyewa dong ang tawag dun. Merong church dun na kung saan, alam ko, dun nag-meet ang maraming Pilipino. Yun ang pinaka-Filipino community namin kapag Sunday. Tapos meron dong mga foods na nagsiserve ng Filipino food, tapos may mga Changi ng mga products. Halimbawa, gusto bumili ng mga products sa Pilipinas, meron sila doon. But that's only every Sunday yun ginagawa. So ngayon, we are taking this video Sunday. Meron ngayong araw na to. And hi dun sa mga Filipino na nagtitinda dyan ng taho, ng mga turon, kutsinta. Yes, meron. So, kaso kailangan pumunta ng Seoul. I don't know if there are some places dun sa ibang parts ng Korea na may gumagawa nun. Pero ang pinakamalaki kasi yung sa Seoul, which is, sasadyain mo talaga. Ayun, tapos freedom versus rules sa work. Medyo okay naman ng mga may freedom ka naman sa work. Yun nga lang, syempre kailangan mong ma-deliver yung mga kailangan mong i-deliver sa company like kapag nagtatrabaho. Minsan nakakapag-phone ng iba. Ang iba nga, actually dito sa Korea maraming vloggers na workers kasi nakakapag-cover pa yan ng working nila, duty. Nakakapag-vlog pa, iba nakakapag-live pa nga eh. Hi dyan sa mga vloggers natin dito sa Korea na nagla-live na pinapakita kung paano yung iba kasi hindi naman ganun ka-strict. Pero you have to follow the rules talaga. Yun lang siguro yung importante sa work-life balance dito. Kailangan mo i-follow yung rules, pero at the same time, may freedom. Hindi siya ganun ka-strict naman dito sa Korea. So yun lang ang siguro ang common struggles lang dito yung mental health natin, loneliness, burnout, which is common Correct. naman. Common sa mga Homesickness, OFW. anxiety. And anxiety about future, hanggang kailan ba ang visa, kung ano ba ang next level. Di mo alam kung kailangan mag-i-stay talaga sa abroad eh. Totoo yan.
I agree with you. At di ba lagi nating ano yan, iniisip yung visa. Tapos yung mental health natin na kailangan makuha, yung suporta mula sa friends, sa mga kausap natin, and culture shock. Lagi naman nandyan yun eh. Pero siguro, dito sa work-life balance, pinaka-importante gaya ng sinabi mo before, kailangan meron ka talagang health insurance. Kasi kapag kulang ka ng pahinga, delikado rin yung health mo, baka mapabayaan. So kailangan importante talaga na yung work-life balance natin dito. Kasi as an OFW, puhunan mo yung sarili mo eh. Totoo yun. Oo. Ikaw yung nandyan eh. Wala kang ibang choice kundi you have to Correct. prepare for anything that might happen in the future, and yung sarili mo talaga puhunan mo. Oo. Ayun. Now, let's move on to ang question din ng mga tao, pinaka-kinatatakutan yung immigration and visa. So, siguro mabilisan na lang because napakaraming visa. Alam ko kahit sa Korea, dyan sa Dubai, marami rin klase ng visa. Magkwento ka lang about yung visa difficulty, kapag nag-renew ka pa paano. Tapos, siguro bigyan natin sila ng idea paano maging resident, or kung hindi man maging resident, magkaroon ng long-term stay dyan, and kung gusto mo isama yung family mo, mag-invite, paano ba yung visa dyan sa Dubai? When it comes to immigration or visas, siguro mag-focus na lang ako sa visa kasi ang immigration rules is changing from time to time. Madali and flexible ang UAE, ang Dubai, when it comes to Filipino community para mag-invite ng mga family and friends dito. And kung hindi ako nagkakamali, parang meron siyang minimum requirement to sponsor a family-related, starts up to 3,000 dirhams. So that costs at 45,000 dirhams, give or take, not more than 50,000, na dapat, parang tinatawag nilang show money to sponsor your family. And at a certain point din, kailangan din ipakita din sa immigration officer na kaya mo rin sponsoran yung sarili mo. And at the same time, dahil nga family-sponsored visa ka, meron kang family that can help you. Meron siyang tinatawag dito na accommodation or sariling flat. So, to help with that support, kung ang family or friends mo na nandito is meron siyang sariling flat, then it's a good thing to have na tinatawag namin na tenancy contract, or yung a contract that you have your own space or own place that you were living here in Dubai as legit registered. So, visa po, if bago ka lang sa Dubai and nag-try ka lang, nagbakasakali, before we have this 3 months, so whenever na mag-expire ang visa mo, exit ka lang, bayad ka lang from 1,200 dirhams up to not more than 2,000 dirhams. Bayad ka lang sa counter, dun sa travel agency, and then after a day or two, lalabas na yung visa mo. So, it's renewed. Now, hindi na siya ganon. So, every 2 months na lang. So, mas pinahirap siya. Oo. And hindi ko sure kung totoo ba yung balita na sinasabi nila na whenever na mag-exit ka, kailangan bumalik sa home country. Hindi nakikita ko lang sa social media pero I need to think. Siguro gagawa ko ng content. Gagawan ko ng content yan separately about dun sa visa. So, yun. Yeah, very stressful ang visa lang na pag mag-expire. And sa family, very, very easy naman. Especially if first blood related. Yung mother, father, sister, only first family blood. Then, chances to become resident, there are many ways that the government helps and support yung mga expatriates dito. First is if business investor. So, there's a certain level of amount, like millions of dirhams. Meron kami tinatawag dito na golden visa. That is a 10-year visa para sa sarili mo. So, imagine mo kung mag-sponsor ka ng first family mo and meron kang golden visa, then at the same time, ang family mo rin is meron din golden visa at same kung ano meron ka. Alternatively, nagkaroon din ng opportunity para sa mga talents and creators. So, you need to apply. For example, as you and me, content creator here in social media, you need to apply for a certain permit and then apply for that visa.
So, not all is being selected. And if you are picked, then it's ang laking opportunity kung merong sarili talagang visa. And then last year, nagkaroon din ng big jump or big opportunity dahil nagkaroon ng malaking rainfall dito last year. So if you are one of the heroic resident na tumulong during rainfall, talagang bibigyan ka nila ng opportunity na very rewarding, a 10-year golden visa. Ganun ka, Ganda naman ng program oo, ng Dubai. ganun yun ang program ng Dubai. So, kamusta naman dyan sa sa Korea when it comes to immigration and visas? Okay, dito sa Korea, if you will talk about reality, Korea is easy to enter. Siguro masabi ko madaling pumasok but hard to stay. Why? Because most of the foreigners here are on temporary visas. Bakit, Kamo? Dahil nakatay lang, always tied up with one employer. Ganun ang medyo sigurista din kasi ang government ng Korea. And if you lose a job, that's a big visa problem to everyone. So, siguro yung pinaka masasabi ko lang dito sa visa difficulty, katulad na lang natin as Filipino citizens, pagpasok pa lang dito as tourist, napakadaming papel na yung kailangan. So, doon pa lang makikita mong hindi ganun kadali ang visa ng Korea. And renewal stress naman, like for me, ako medyo kinatatakot. Sabi ko nga, di ko alam kung joke to sa mga kaibigan ko. Lagi ko, pagka sinasabi kong papunta na ako sa pinaka nakakatakot na lugar sa Korea, yun ang immigration. Kasi ako personally nag-check ng visa ko dito, ay nagpa-process ng visa ko. So, ang mahirap lang dito sa Korea, kapag mag-renew ka ng visa, marami kang kailangang i-prove. Like, for example, student visa ka, nagsasubmit ka pa ng bank statement. So, kailangan mo pakita, oo, ang laki kaya. So, parang nasa $10,000 ang kailangan mo ipa-certify sa bank. Oo, yun ang, kaya mga student visa dito sa Korea, ang masasabi ko lang, talagang yung mga nag-struggle din sila na talagang mag-aral dito kasi they have to prove their pati yung lease contract mo sa lalo na pag student visa ka, sinasabit yung lease contract mo ng bahay. Marami. Though, yun na nga, sabi ko nga, ang stressful dito sa Korea siguro sa renewal, yung documents, okay? Yung, siguro sa employed, paghanap ng mga employer approval, tsaka yung mga income proof, yung mga contract extension, tsaka yung mga, number one pa yun, appointment sa immigration kasi you have to reserve. Minsan, mag-reserve ko ngayon, next 1 month pa yung next open slot. So napakahirap din. Lalo na kung nasa Seoul ka, sa capital. Ang hirap ng slot sa Seoul. Buti na lang dito ako sa province, which is just 2 hours away from Seoul. Medyo maganda yung mga available slots for renewal ng visa. Tapos lagi mo pang tanong, what if hindi ako i-renew? Yun ang tanong ng lahat. Lalo na sa mga workers. Nakakatakot yan. Yan ang pinakamahirap na sitwasyon ng mga workers. I agree. What if hindi ako i-renew? Yan ang tanong ng lahat na parang siguro hindi mo yan makakatulugan ng ilang araw, ilang linggo habang alam mo parang yung time bomb, paubos ng paubos. Correct. Diba? Yan ang pinakamahirap na siguro na stress na mapupunta sa'yo. Tapos chance to become a resident, medyo mahirap yan eh. Kasi yung if I may share, yung pinsan ko dito, napakahirap ng dinaanang process. Though married na siya sa isang Korean, ang dami ang dinaanang process after 6 years, 7 years. Nag-apply pa yan ng residency, permanent resident, hindi, parang long-term residency, tapos dumaan siya dun sa naturalization process na napakahirap ng interview. Tatanungin ka about sa laws ng Korea, which is in Korean, ha? Hindi ka pwede In Korean? Oo, tapos yung papakanta sa yung national anthem ng Korea. Tapos Uy, grabe. tatanungin about history, yung mga naging kings ng Korea dynasty. Oh? Sobrang hirap. Kaya nga sabi ko, siguro long-term residency na lang ako para hindi na ako dumaan sa naturalization. Pero ang long-term residency napakahirap din. May mga transition din ng visa. Pero siguro i-detail ko yun sa mga next content ko kasi napakahaba ng Malaki, discussion about dyan sa permanent residency. Kasi meron pa yan yung high income professional, startup visa, yung mga gusto mag-business, mag-i-invest. Sobrang dami niyan. So, meron ding marriage migrants. Katulad ko sa akin, startup business owner. So, Korea, you can stay longer. But I can say that Korea will be not your ever home. Pwede kang tumagal, pero bihira lang yung maging taga rito sa Korea. Ayun, family reunification depending pa rin sa visa, pero most likely pwede kang mag-invite ng mga family kung ang visa mo medyo long term like F visa. Student visa, I think kapag mag-graduate ka pwede kang mag-invite,
Pero napakahirap mag-invite dito ha for those who just work as an E9 or labor or short-term contracts. Napakahirap mag-invite. Siguro pwede sila mag-apply personally dyan sa Pilipinas as tourist visa pero again, napaka-daming requirements. So you have to comply with the requirements of tourist visa ng Korea. So yun, sa Korea pag may trabaho ka, medyo madali pero minsan talagang ganyan ang buhay. Wala din, di mo rin makakasama yung pamilya mo. So tiis-tiis lang din. Ayun. When it comes to let's say for example ako, nasa Pilipinas ako at gusto kong talagang pumunta ng Korea, meron akong mga certification sa profession ko and lahat meron ako. But wala akong yung tinatawag yung parang certificate na able to communicate. Pwede siya for tourist purposes, wala namang problema. Kung mag-work ka, minsan may mga company nag-hire, pero mahirap kasi ang directly hired kasi kailangan din i-proof ng company na meron din ganyan. Actually, may mga civil engineers din dito na directly hired. I met someone from Seoul. I think he's living near Gangnam. Sabi niya, sabi ko, kailangan mo ng proficiency? Hindi, sabi niya kasi hinire kami dito, English naman. Pero, alam mo ngayon, anong ginagawa niya? Nag-aaral siya ng Korean language dito sa Korea. So, parang hindi pa rin siya, at first, siguro hindi requirement, pero darating yung point na papag-aralin ka ng company niyo ng Korean. So, nag-aaral siya ng Korean ngayon dito, pero nung first, niya dito, arrival, parang more on English daw ang communication. Pero hindi niya dinisclose ko anong company dito sa Korea. So, kailangan mo rin talaga matutunan yung language. Yun yung importante doon. Ngayon, may tanong ako, ito theoretical lang. Kung mawawala ang visa mo bukas, ready ka bang umuwi ng Pilipinas? Tagal ko na dito. Oo. Kasi I can see Dubai as like second home na rin dito or probably first home. Maybe yes. Oo. Ready ako dahil meron pa akong uwian sa Pilipinas. Oo. But when it comes to comfortability and then accessibility, then lifestyle, I'll be preferring Dubai compared to Pilipinas. Pero mahal ko ang Pilipinas. Tama. Nothing will change about my love to my home country. Okay. Napakaganda. Ako, tanungin mo ako, kung mawawala ako. Kung ikaw, what would you prefer and if you able to choose and if mawalan yung visa mo right now, wag naman sana, but this is only a question, na mawalan ka ng visa, are you ready to go home naman? Ako, sagot ko din, honestly, hindi. Kasi naging comfort zone ko ang Korea, parang dito na ako, alam mo yung una kasi mahihirapan ka, pero pag naging kang comfortable sa mga bagay, lalo na yung transportation, yung easiest, and ang Korea is known for making the life easier by apps, lahat pwede mong orderin online, lahat, alam mo yung, tapos magbabayad ka online, lahat, wala kang stress, kasi nga ang Korea is a very technology oriented and IT infrastructures are really good. Yung convenience na yung traffic and delay, parang napaka-imposibleng mangyari, pero nangyayari, na-stress ka. Tapos, dito sa Pilipinas, pag uwi mo, though I'm not saying na, syempre, hindi tayo perfect country, ang hirap na mag-adjust nung umuwi ako yung stress ng traffic, which is, sabi ko, Philippines can do better. Siguro kailangan ng proper management, intervention ng gobyerno. Talagang yun ang kailangan. Kasi matatalino naman ng mga Pilipino. Kaya naman. Dami nga natin sa abroad Tayo ang bumubuhay ng mga industry sa abroad Correct. Na-award pa tayo sa ibang bansa. Yeah, that's right. Kaya hindi ko kaya umuwi sa Pilipinas kung mawala visa ko. Pero I'm siguro na dito na inconvenience tsaka dito na ako naging comfortable. Siguro I consider this as my second home. Or siguro may ano na rin, comfort, my first home outside of Philippines. So yun siguro yung masasabi ko. Ayun. Okay, now let's move on to siguro to wrap up this. Let's give advice to new OFWs. Kung ano yung mga biggest mistake na pwede nating may share sa kanila na experience natin and ano yung gusto nating ipaalam bago pumunta sila dito sa Pilipinas, sa Dubai and Korea, and sa tingin mo ano yung mas ma-advise mo kung gusto ba nilang mag-invite ng relatives, maging single or married with kids, ano ba yung masasabi mo doon? Advice natin sa mga OFWs na gustong pumunta ng Dubai. So, sa mga nakapanood ng video na to, and nandito na kayo sa point na to, thank you muna. Thank you sa lahat for staying at this point of time. And going back to the question dun sa advices ko na pwede ko maibigay sa OFW here dito sa Dubai. Number one, wag na wag kayong magre-resign. Kung meron kayong magandang trabaho, sumasahod kayo ng on time dyan sa Pilipinas. Second, do your check. Mag-review muna kayo. Ano bang buhay ang meron sa Dubai? Anong lifestyle ang meron sa Dubai na wala sa Pilipinas? Ano yung kailangan yung
tandaan na when it comes to visa especially, and yung reality, kasi dito, dun sa napag-usapan namin kayo ni Albert, na hindi mo alam kung kailan ka talaga i-renew ng company mo. So, either i-renew ka dahil gusto ka nila or tapos na yung project and then goodbye. And especially dito sa Dubai, uso dito yung gamitan ng visa. And it's well known ng mga ibang nationalities dito, hindi lang mga Pilipino. So always do your check and review. Manood kayo ng mga vlog namin ni Albert and yung other Filipinos, especially dito when it comes to Dubai, para makita niyo reality. And what is the biggest mistake na pwede nyo mangyari? Expect less. Kung as a typical Filipino na nag-dream na mag-ibang bansa, regardless Dubai man yan ang gusto nyong puntahan, Korea, Japan, or whatsoever country, expect less dahil maganda pakinggan na sumasahod ka ng hundreds of thousands of peso. But in reality, kung makita mo yung expenses na kailangan mong bayaran, baka pagdating pa lang ng sahod, hindi pa, hindi pa umiinit sa bulsa, Palabas lahat. labas kagad, yon. Then, what they wish they knew before leaving the Philippines. Siguro culture shock. Kasi number one yung dahil dito ang UAE is open country. Whenever na gustong pumunta is welcome ka naman as long as you meet the requirements. As I mentioned, mixed nationalities dito. So different culture, different practices. So yun yung kailangan nyo ano. Hindi lahat ng companies may Filipino but expected that sabi nga ng mga kilala ko pati ibang mga nationalities, and I'm very proud of it dahil mas prefer nila ang Filipino dahil they trust on it. Then yung trabaho is talagang pulido when it comes to Filipino. And then karamihan dito ang common lagi na sinasabi ng ibang nationality, very trustworthy and masiyahin ng mga Filipino regardless na stress or anumang problema sa buhay. Hindi nila sinasama sa trabaho. Ganun ang mga Filipinos dito. Then, which country is best for as a single, married, with kids, long-term stay? Actually, depends. If single ka, much better dahil mas malaki ang savings dahil wala ka nang masyadong expenses. Dahil if work-related ka lang, focus ka lang sa pag-overtime, sa trabaho. May rest day ka man, yes, but wala doon yung focus mo para maglibot, magkaroon ng extra payment, and especially if breadwinner ka. So, in comes with a married life with kids, yes, good choice din or good thing din para sa mga pamilya dito na may asawa at anak dito sa Dubai. Kasi there are a lot of places na pwedeng bisitahin, supportive ang country, very safe, and hindi siya ganun ka delikado when it comes sa labas na hindi katulad sa labas sa Pilipinas. May magalit lang, mag-aaway na. Dito talagang controlled lahat. So long-term stay, yes, dito maganda sa Dubai dahil as long as you have a valid visa and a business, you'll be surviving here as a business owner kung may negosyo ka. Other than that, may visa ka and may work ka, as long as valid yung visa mo and lagi ka nire-renew, you will be staying here for longer period of time hanggang siguro magsawa ka. How about naman dyan sa Korea? Anong pwede mong advice sa mga viewers natin, sa mga kapwa nating? Okay, thank you so much at umabot din kayo sa part na to ng ating video, our last segment. So, my advice to new OFWs. Siguro yung biggest answer dun sa biggest mistake and sagot dun sa mga ideas ng mga Filipino na gustong pumasok dito sa Korea. Yung pupunta ka dito nang wala kang clear goal. So, naniniwala ka lang dun sa social media hype and then you are not saving on your first year in Korea. Palabas lahat. Para kang you dream a K-drama life, which is dapat hindi naman ganun. And siguro yung iba dito, yung ini-ignore yung mental health kasi meron talagang hindi kaya umuwi din ng Pilipinas. And yung mindset na tiis lang will solve everything.
So, siguro yun yung mga biggest mistake na iniisip ng mga Pilipino. And siguro yung advice ko lang na they should know before going here or before leaving Philippines, yung Korea is a lonely country, lalo na hindi ka marunong mag-Korean. Kahit nakapag-aral ka, mahirap makipag-communicate at walang small talk sa mga Korean. So, mafe-feel mo talaga na lonely ka, lalo na kung wala kang friends. Pero dahil Filipinos tayo, madali tayo makagawa ng mga friend group communities natin. Marami dito sa Korea. Tsaka may mga groups din naman sa Facebook na pwede mong salihan. Ang maganda lang sa Korea, kahit na magiging kang lonely, marami kang pwedeng puntahan. So, doon mo spend yung pagiging mong lonely. Maraming tourist attractions sa bawat province. And yun na nga, money looks big sa Philippine pesos pero marami kang expenses, tandaan mo yan lagi. And yun ang napupunta ang karamihan sa sinusweldo mo. And dito, visa controls your freedom. So, kung ano talaga ang visa mo, yun ang very, very strict sa Korea. Kung anong visa mo hanggang doon ka lang pwede magtrabaho. And though ito, common to, racism is, merong racism. Kasi ang Korea hindi pa siya ganun katulad dyan sa Dubai na open sa migrants. I mean, yung idea ng migration or immigrants medyo broad na dyan dahil talagang diverse ang culture dyan. Dito sa Korea medyo hindi pa ganun ka-open. So don't be shocked kasi may mga ibang bars dito and restaurants na they deny entry of non-Koreans. Like, kahit nasabihin nilang tourist ako, minsan madedenay ka na. May mga vloggers sa Philippines na nabigyan na ng ganyang experience na na-deny ng entry sa mga ibang bars dito dahil nga hindi sila ethnically Koreans. And, lagi nyo tandaan na hindi, pag nasa abroad ka, magiging successful. Huwag nyo sabihin na, pag nag-abroad ako, magiging successful ako, setting your goals too high na madidisappoint ka and that will cause you anxiety. Kaya yun, advice ko rin yung sa mga Pilipino na bago pumunta dito sa Korea or sa ibang bansa siguro in general. And which country is better for? I think singles is better for Korea kasi napaka career-oriented, career-focused dito, tapos maraming safer cities, tsaka strong and convenient public transport. Pero ang downside dito, yung long working hours, tapos yung mahirap din makabuild ng deep relationships, especially with Koreans. Unless you have this so-called perfect Korean communication skills na napakahirap for Filipinos. And ano pa ba? Singles, okay siya. Married with kids, siguro hindi siya ideal for Korea kasi you have kapag may anak ka, kailangan mong ipasok sa Korean schools and most of the students there only speak Korean. So, mahal ang mga international schools dito. Para ka nagbabayad ng college or more than that. Grabe. Saka ang family visa limitation din, napakahirap. So, kung sa family, mahirap din. And lastly, long-term stay. Siguro ang long-term stay possible siya pero limited siya lalo na sa mga high-skilled professionals, business owners, or yung mga nakapangasawa ng Koreans or marriage migrants. So sabi ko nga kanina, mahirap sa Korea, pwede kang tumagal pero mahirap maging taga rito sa Korea. So yun, siguro that will be my piece of advice or my take about advice natin sa mga OFWs. Ayan. So before we wrap up everything, we will do this parang ano lang, short answer lang, rapid fire round. So one word describing working in Dubai. One word describing Dubai, mainit. Okay. Mainit. How about you? One word to describe working in Korea. Oo. Pwede bang short phrase, not a K-drama. Natagay Saka tulad drama. sa K-drama. Okay. Oo. Stay or go home. Stay because it's safe. Okay. And sa Korea, stay or go home. Of course, ang answer ko is stay. Because napaka-convenient ng buhay. Okay. You have questions? How about, is it worth it to stay or not sa Korea? This is really worth it magstay sa Korea. Lalo na kung one word lang pala. Basta worth it dahil nga convenient dito sa Korea. Conveniency. How about dyan sa Dubai? Worth it Sa or- Dubai, I can say worth it when you have business of your own. Dahil wala kang I mean, worth it when you have business, that's it. Okay. Oo. Now, for our last round of questioning, would you recommend Dubai? I can recommend Dubai sa mga professionals. Professionals. How about you? Would you recommend Korea for Okay, I will mga recommend Filipino? Korea. Oo. I will recommend Korea sa mga Filipino basta mag-save lang kayo. Yun lang ang masasabi ko. Either professional or labor. Kailangan paghandaan lagi, no? Yes, that's right.
And that ends our video podcast, or should I say ang ating discussion about working in Korea, working in Dubai and Korea. Korea. Thank you so much, Kevin, for joining me here, and I hope to see you guys again, and paki-follow po siya sa kanyang mga social media links. Ganon din si Mr. Albert. Follow nyo rin siya sa mga social media accounts from Facebook, TikTok, Instagram. And si Mr. Albert nagsishare siya ng mga experiences and realities and life in Korea. So watch always his videos and contents. And please support sa ating kababayan natin dyan sa Korea, si Mr. Albert. Yes, and also same with Kevin, very useful and very reality yung mga sinishare niya sa living as an OFW in Dubai. Marami kayong matututunan sa kanya, kaya I'm really sure worth it talagang i-follow lahat ng kanyang social media links. And Thank you. Likewise. Likewise. With that, I hope with sharing, dahil sa pag-share namin ng video na to, marami kayong natutunan, and I hope we can make more about this kind of this style of videos and these types, para marami rin kaming ma-inspire ng mga Filipinos who wants to work abroad in Dubai and in Korea. So this ends our video. Thank you so much, and Thank you have a nice guys day, for everyone. watching. Thank you so much for watching. Salamat. And have a nice day ahead sa mga nanonood. Thank you po. Yes, kamsahamnida.